Good evening po. So, ito po yung step-by-step guide kung paano po gumamit ng Zipgrade. Una po, kailangan po meron po kayong account sa Zipgrade. Login lang po tayo. Once nakapag-login na po, ayan po, makikita nyo po yung pinaka-dashboard niya. So, ang unang step po na gagawin nyo ay punta po kayo sa answer sheets. Gagawa po tayo ng answer sheet po na ganyan. Custom answer sheet. So, makikita nyo po dito yung mga past answer sheet po na ginagamit po namin. Dahil gagawa po tayo ng bago for our new exam, new answer sheet po. Enter name. So, dito po ilalagay natin yung pangalan po ng exam natin. For example, tayo po gagawa ng para sa second quarterly exam. Next. Yan. Ito po, kung ano po yung gusto nyong makita dun sa answer sheet nyo. Gusto nyo po ba may name, may grade and section, at score. Pwede rin po. Ayan po. Ito po, pwede nyo pong ilagay kung anong size po yung gusto nyo po para po dun sa box na pagsusulatan ng bata. Next po, pindutin lang po natin ang next. Tapos po, itong student ID, hindi po muna tayo gagamit niyan. Tapos ito pong key correction section, wag na din po. Next po natin, dito po, mag-customize na po tayo ng pinaka-answer sheet. Kung ang inyo pong answer sheet ay naglalaman ng multiple choice na 1 to 50, pwede pong ito po, add multiple choice question. Tapos ay number of questions. For example po, we have 40 items na A, B, C, D. So, ilalagay nyo po dito sa answer labels, A, B, C, D po. Para yun lang po ang pagpipilian. So, kung for example po, meron po kayong 10 items na multiple na true or false. Dito po, ang ilalagay nyo po, T tsaka F. TF. Para po ang lalabas po dun sa bilog ay T at F. Para po true or false. Or for example naman po, A to J. Kasi matching type. Di yan po ang ilalagay nyo. So, A, B, C, D muna po tayo. Add question. Magja-generate na po si Zipgrade ng yan. 440 items po. For example po, yung 10 items natin ay matching type. Di maglagay po tayo ng 10 items. Automatic na po yan. Susunod po yan dun sa 1 to 40. Pag nag-generate po siya, hanggang letter J po yung pamimilian niya. Yan. Okay na po yan. So, after po nyan, i-publish lang po natin. Pag na-publish na po natin, bawal na po siya i-edit. Kaya i-make sure po natin na sure na po tayo sa itsura ng ating Zipgrade. So, kapag ka naman po nagkamali kayo, edi ulitin nyo na lang po yung lahat po ng step. So, okay lang po. Then, edi meron na po tayong nagawang answer sheet. Pwede nyo po siyang i-download. Hanapin lang po natin. So, ang file name po natin ay second quarterly exam. So, ito po yun. Yan. Click nyo po yung PDF 1 per page. Pag na-click nyo po yan, automatic magda-download na po siya ng answer sheet. Yan. Yan na po ang answer sheet natin. So, paano naman po maggawa ng exam dito or ng quiz para po i-scan nyo na lang po yung answer sheet kapag nakapag-answer sila. Pindutin po natin tong quizzes. Gagawa po tayo ng quiz. So, dito po sa new quiz, quiz name. Lagay po tayo ay second quarterly exam. Okay. Lagyan po natin ang subject.
Bawa po sa pagbasa po ito. Answer sheet. Pipiliin nyo po yung answer sheet na ginawa nyo. Diba ang file name po natin kanina yung second quarterly exam. Yan po. Yung date po, pwede nyo pong i-customize to kung kailan po yung date ng exam. For example po, April 2. Yan. Tapos po, ito po, kapag ka po maglalagay ng classes. Hindi muna po natin lalagyan. Tapos po, save quiz. Pagka pindot po natin ng save quiz, yan, lalabas po yung information about sa quiz natin. Paano naman po maglagay ng answer key? Dito po, kung makikita nyo po dito, may answer key, edit answer key lang po. Yan, lalagay nyo lang po dito kung alin po yung tamang letter, ilang points po. Tapos, sa lahat po yan. Tapos po, isa-save po natin. Ito po, save key. After po nyan, kapag na-save nyo na po yung key, pwede nyo na po siya i-access sa inyong cellphone. Pag nag-login po kayo, doon na po ninyo mai-scan yung printed na answer sheet. So, sa another video na lang po natin yon. Next video din po, tuturo ko po sa inyo kung paano po easily makikita yung item analysis po. Thank you po.